Healthy morning sa inyong lahat. Aida Gonzalez po ang makakasama nyo dito sa Embahada ng Kalusugan. Welcome po sa pinakabago, naiiba at nag-iisang health and lifestyle magazine show sa bansa at sa buong Asya. Ito ang Health TV Embassy. Natural treatment, holistic cleansing, one of the ways to go for healing. Detox, toxins is a flushing, natural method is ending. Kung malinis ang bituka, lilinis ang dugo. Kung malinis ang dugo, healthy ka sigurado. PESOS ang target dito, yan ang gagamutin sa bawat tao. Physical, emotional, social, occupational, don't forget they heal the spiritual. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. Napakabilis po ng panahon. Imagine, nasa ikasyam na episode na pala kami ng paghatid sa inyo ng mga balita at impormasyon na may kaugnayan po sa ating kalusugan. Dito sa tinaguriang Embahada ng Kalusugan. Doc, di ba? Ang bilis ng panahon. Oo, tama ka, Aida. Good morning, Doc, and good morning, Miss Aida. Actually, it's a privilege na maging part ng show na to. Talaga naman napakaganda, napakaraming pwedeng malaman. And of course, as alternative medicine practitioner, syempre, it's our advocacy na maturuan natin yung mga televiewers at mga listeners natin kung paano ba mapapangalaga ng ating katawan sa mga natural na mga pamamaraan. Grabe, napapagitna na ang kasama. Pag hindi pa ako naging healthy niyan. Dalawa ng expert sa medicine na aking kasama dito sa programa. Pero bago po tayo tuloy-tuloy na magkwentuhan, narito muna ang mga patikim na health news dito sa Embahada ng Kalusugan. Lung cancer nananatiling pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga kalalakihan sa bansa. Paninigarilyo nangungunang dahilan pa rin sa sakit sa baga. Miracle drops na kayang mag-detoxify ng iba't ibang organs ng katawan mula sa mga chemicals ay patutunayan ng isang testimonya. Sa kitchen medicine, mga natural na langis na pampalakas ng baga, ibubulgar kung ano ang sikreto. So let's get physical. Mga ehersisyong fit na fit sa ating lungs o baga ipapakita ni Doc Haris Acero. At makalumang estilo ng massage na talaga namang ginhawa ang dulot sa katawan, aalamin. So that's my idol, pahahangain tayo ng isang ginang na 35 taon ng vegetarian. Ang lahat ng yan ibibida ngayon na sa Health TV Embassy. At ngayon, simulan na po natin ang talakayan. Ayon po sa Philippine Cancer Society, ang cancer sa baga pa rin ang nangungunang tumatama sa mga kalalakihan. Pero, Doc, ang sinasabi ngayon, pati raw mga kababaihan, tumataas na rin ang tinatamaan ng cancer sa baga. Tapos, nagtataka rin ako, bakit po, anong paliwanag doon? Dahil ang sinasabi, kahit hindi ka naninigarilyo, yung tinatawag na second smoke or third smoke, oo, bakit apektado pa rin yung kanilang baga? Doc? Yes, ang problem natin kasi ngayon, syempre ang mga babae ngayon mas exposed din doon sa environmental pollutants natin. So talagang lalo kung hindi ka smoker, hindi ready yung katawan mo to actually manage and accommodate yung mga chemicals na nasa baga. So mas tumataas din ang chance na mag-lung cancer ngayon ang babae. And aside from that, dahil di ba industrialized country tayo ngayon, madami masyado yung factories, maraming babaeng ini-employ, lalo na sa mga computer gadgets, tapos yung mga ginagawa nila doon, yung mga soldering gun lang, may mga heavy metals na yun. So isa din na exposure ng ating mga kababaihan ngayon, kaya mas mataas yung ating lung cancer. Okay, at yun nga, pati kababaihan ngayon, kumbaga tumataas na rin ang bilang, ano po? Yes. So yun po, patikim pa lamang po yan ng mga impormasyon kaugnay ng pag-aalaga natin sa baga or kailangan mga iwasan sa baga, no? Pero kumonsulta po tayo sa isang eksperto at narito po, panoorin ninyo. Isa ka ba sa milyong-milyong Pilipino na nahuhumaling sa sigarilyo? Ayon sa World Health Organization, 10 Pilipino ang namamatay sa bawat oras sanhi ng paggamit ng tobako o paninigarilyo. Maaari itong magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng cancer, stroke, heart diseases at lung and respiratory illnesses. For the pulmonary disease, pinaka-common siya kasi kadalasan, pag pumunta yung pasyente, common complaint would be cough. So yung ubo, nasa top 5 yan na common complaint ng pasyente. Pag sinabing respiratory diseases, sakop wala yung problema ng sa ilong,
diretso hanggang sa daanan ng hangin papunta dun sa baga. So yun yung sinasabing respiratory diseases. Tapos ang respiratory diseases, pwedeng infection, pwedeng cancer, mga tumor, tapos pwede ring pag sinabing infection, pwedeng mga gawa ng viruses, ibang mga mikrobyo, which is mga bacteria. Tapos dito sa Philippine setting, since tropical country tayo, pwede rin magkaroon ng bulate doon sa baga mismo. Ayon pa sa American Lung Association, mas maraming tao ang namamatay sa lung cancer compared to any other type of cancers. Ang paninigarilyo o paggamit ng tobacco ang pinaka-risk factor kung bakit nagkakaroon ng ganitong klase ng sakit. Ang simpleng ubo ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil maaari itong lumala at maghatid ng iba't ibang komplikasyon. Mga common na symptoms ng sakit sa respiratory diseases or respiratory problems would be yung ubo, pwede hingal. Kadalasan kasi, di ba, yung COPD or bronchitis, pwedeng hingal lang yung manifestation. Kunyari, kadalasan, nakakalakad ka ng second floor or third floor na walang hingal, since naninigarilyo, matagal ka naninigarilyo, nag-take na ng epekto yung sigarilyo sa system mo, yung naaakyat mo dati, pwedeng kinakapos ka na. Bukod doon, yung dumadahak ka ng plema, pwede rin yung iba, di ba, yung common na naririnig natin, dumadahak ng dugo. Kung nakakaranas na ng alinman sa mga sintomas na ito, pinapayuhang sumangguni na sa espesyalista upang makapagpatingin at agad masolusyonan ang problema. Dahil kung mapababayaan, maaari pa itong lumala na maaaring humantong sa kamatayan. Aside kasi sa mga minensyong kong sakit kanina, pwede rin yung sa hika. Yung critical doon, syempre yung kulay talong na, yung cyanosis na tinatawag. Etong labi mo, nagkukulay talong siya. Tapos, mapapansin mo, yung hinga, yung talagang sobrang bilis. So, kung ang normal kasing hinga natin, 12 hanggang 20 lang. So, kung lumampas yang ng 30 or 40, sobrang bilis ng hinga nun. Talaga naghahabol. So, yung mga ganong instances dapat, hindi yun hinihintay. At dahil viral ang ibang respiratory diseases, mayroon din payo si Dr. Andre, lalo na sa mga nagtatrabaho sa isang enclosed environment tulad ng mga call centers. Ang pinaka-common na problem yan, dun sa mga BPO. Kasi kadalasan, kung may isang may sakit, tapos hindi immune yung iba, may papasa talaga. Kaya yun yung importansya. Dapat may cough etiquette na tinatawag. So pag uubo, tatakpan yung ilong at bibig at umubo ka, hindi yung basta-basta uubo ka na lang na hindi tinatakpan. Or kung meron kang dadahak ng plema, idahak mo sa tamang lugar, sa banyo, sa lababo, tapos i-drain mo yung plema. Hindi mo lang hahayaan kusa or iuubo or idadahak mo na lang kung saan-saan. Ang pagpapahinga at pag-inom ng tubig ay makakatulong din upang makaiwas sa mga nakakahawang viral respiratory diseases. At ang pinakaimportante ay ang pag-iwas sa mga bisyong walang magandang maidudulot sa ating katawan. Yung mga viral infection, talagang it will take naman na gagaling sila kusa. Kumbaga spontaneously. After 3 or 4 days, okay lang. Pero pag lumampas na kasi siya ng 1 linggo, ang tawag doon sa bakit na kasi. Pag less than 7 days, acute cough. Pag more than 14 days, yun yung chronic cough. So kung naging sa bakit na siya, ibig sabihin, pwede may potential kasi yung viral infection, magkakaroon ng secondary bacterial infection. So pag naging bacterial infection na siya, yun, kakailangan nila ng antibiotic. Pero kung mga ubo mo, umabot lang ng 3 araw or 4 na araw, hindi pa nakakabahala kasi mawawala naman yun ng kusa. Malaking bagay din na suportado ng Department of Health ang mga programa for respiratory issues. Libre na ang mga gamot para sa mga taong mayroong tuberculosis. Kinakailangan lang kumonsulta sa inyong mga health centers upang makakuha ng libreng gamot. Actually, maganda yung programa ng ating gobyerno, no? Talagang tinutukan nila kasi dahil doon sa Universal Healthcare Program, which is itutuloy din ngayon
ng current administration, no? Yung kalusugang pangkalahatan. Actually, yung gamot sa TB, libre na siya. Ultimo, kahit yung diagnostic na tool, which is yung sputum microscopy, ina-examine yung plema para matignan kung merong problema sa tuberculosis, libre din siya. So, dapat talaga ma-inform yung, yung mga kaating kababayan. Kasi walang gastos eh. Kumbaga, ultimo yung gamutan, libre siya. Samantalang tutukan po, hinggil po ito sa testimonya kung paano nakakatulong ang Miracle Drops para po sa isang taong may karamdaman at sa mga nagkakaroon po ng problema po sa kanilang katawan. Dito lang po yan sa Health TV Embassy. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy, tuturuan nila tayo.